Kaagapay test blocks, yan ang sigaw ng ating puso. Para sa kapwa tayo'y laging buo. Sa bawat oras, bawat araw, tayo'y handang tumulo. Magandang araw mga kaagapay. Ngayon, samahan niyo ako sa isang kakaibang pakikipagsapalaran. Pupunta tayo sa ilalim ng dagat dito sa Mansalay, Oriental Mindoro para tuklasin ang mga higanteng taklubo, ang mga natatagong hiyas ng dagat. Bago ang lahat, ipapakita ko muna sa inyo ang Mansalay Oriental Mindoro. Ito ang bayan kung saan tanaw ang kabundukan at karagatan. Sa aming pagdating, inausap namin ang isang bantay dagat upang magtanong patungkol sa taklubo. Bago ang lahat, hayaan niyong magpakilala si Kaagapay Wency Ferreira. Hello guys, good morning. Dito tayo ngayon sa Fish Sanctuary ng Paraypay, Mansalay, Oriental Mindoro. Ating titingnan ang likas na yaman dito sa ilalim ng karagatan ng Mansalay. Okay guys, kasama po natin ang ating kamag-anak na si Dodoy Pabila at si Kuya Voltron. Ngayon, lalangoy si Voltron upang suriin ang kahangahangang taklubo, ang mga higanteng kabibe na matatagpuan dito sa Mansalay, Oriental Mindoro. Sa unang paglusong ni Voltron, tila madilim ang bumungad sa kanyang mga mata, ang maputik na lupa sa karagatan. Kalaunay may nakita agad siyang isang taklubo na kung tawagin naman dito sa Mindoro ay manlot. Ang taklubo o giant clams ay isa sa mga pinakatanyag at mahalagang bahagi ng marine ecosystem. Ngunit marami pa ang hindi nakakaalam ng kanilang tunay na papel sa kalikasan. Okay guys, silid natin. Let's go! Sa likod ng tahimik na bayan ng Mansalay sa Oriental Mindoro, matatagpuan ang isang kayamanang likas na hindi lamang sa gisag ng kagandahan, kundi bahagi rin ng pagpapanatili ng ating marine ecosystem. Sa aming pagsisid ay nakita agad namin ang isa sa malaking taklubo na kulay asol. Tila may bigat itong 30 kilo at tinatayang 80 sentimetro ang haba. Napakaganda pagmasdan dahil sa kanyang kulay at tekstura. Makikita din dito ang isang butas na labasan ng kanyang mga itlog tuwing seasonal ng kanyang pangingitlog. Tinatayang higit 5 taon na ang taklubong ito. Makikita dito na ang taklubong ito ay nakabukaka. Sumasara lamang ang mga taklubo kapag sila ay hinahawakan o nahuhulugan ng mabibigat na bagay. Ang mga higanteng kabibi na ito ay maaaring lumaki ng hanggang 4 na talampakan at tumimbang ng higit 200 kilo. Hindi lang sila tagapaglinis ng tubig, kundi isang kanlungan din para sa mga marine organisms tulad ng algae na nagbibigay sa kanila ng enerhiya. Habang patuloy kaming lumalangoy, hindi alintana ang init ng araw at sa oras na ito pasado, 10:00 pa lang ng umaga. At sa aming paninisid ay hindi lamang ang mga taklubo ang aming nakikita, kundi tanaw ang mga coral reefs
na tila mga obra maestrang hinubog ng kalikasan sa mga lumipas na panahon. Mga coral reefs na naging hardin ng karagatan na nagbibigay kanlungan sa libu-libong isda at iba pang nilalang. Kung ang taklubo ay nasa 5 kilo at maliit pa ang butas sa gitna o siphonal opening, maaaring nasa 3 taon pa lamang ito. Sa edad na ito, nasa yugto pa ng paglaki ang taklubo at hindi pa ito ganap na mature. Ang kanilang mga kulay naman ay karaniwang kulay itim na may halong dilaw. Ang kanilang paglaki ay mabagal at aabot ng mga 10 hanggang 15 taon bago sila maging fully mature, kung saan ang timbang ay maaaring umabot ng 100 kilo o higit pa. At mayroon ding mga lobster ang nakatira dito sa mga corals, isang patunay na may napipreserve sa kanilang bilang. Bagaman ang iba't maliit, mayroon namang malalaki ang nagsisitago sa mga bato. Dito nga pala kami nagsimulang maghanap ng mga taklubo, lugar kung saan tinatawag nilang Fish Sanctuary, ang lugar na palaipay. Matatagpuan ito sa Mansalay Oriental, Mindoro, sa barangay B. del Mundo. Habang naglalakbay kami sa ilalim ng dagat, napansin namin ang isang napakagandang corals, isang malapad na coral reefs na may mga sanga na parang ugat ng isang puno. Ito ay tinatawag na coral garden. Ang mga corals na ito ay may mga sanga na parang ugat at dito tumutubo ang iba't ibang marine life. Ang mga coral reefs na ito ay hindi lamang maganda, kundi mahalaga rin sa kalikasan. Dito, nagsisilbing tahanan at proteksyon ang mga corals sa mga isda sa dagat. Matapos ang aming mahabang paghahanap, nagpasya kaming lumipat ng ibang pwesto. Na hindi inaasahan dito, pala namin makikita ang mga ibang taklubo na maliliit at may malalaki. Kami ay babalik upang tingnan ang isang spot na tinatawag nila itong bugtong na bato. Ayon sa kanila, ang batong ito ay nagsisilbing palatandaan sa pagitan ng fish sanctuary hanggang sa dulo ng malaking batong bukid. Sa aming pagdaan, nilangoy ito ni Kuya Benny upang tingnan kung anong meron dito sa bato. Madulas nga daw paakyat na tila malakas ang hampas ng alon. Sabi nila, malakas daw ang current ng tubig dito, dala ng agos at hampas ng alon. Hello guys, yan ang bugtong na bato. Ayun, nandoon si Batang Pinison. Sir. Madulas, hindi? Madulas daw. Sa aming pagpunta ay narating namin ang unang pwesto. Sa unang tingin, tila mababaw lang, ngunit sa aming paglapit ay malalim na din pala. Sa ilalim na asul na dagat, hindi lamang mga taklubo ang aming hinahanap. Sa bawat paglusong, isang karagatan ng kagandahan ang aming natatanaw. Walang iba kundi ang malalawak na coral reefs. Sa pagbaba ni Voltron, tila tumambad sa kanyang harapan ang mga naglalakihang mga taklubo. Sa tagal naming paghahanap kanina, dito lang pala namin makikita itong giant clam na nakapwesto. Makikita ito sa pinakailalim ng batong ito. Halos maubos ang hininga ni Voltron nang kanya itong sisirin. Masilayan lamang ang mga naglalakihang mga taklubo. Tinatayang higit 10 taon na ang buhay ng mga taklubong ito at may bigat 50 hanggang 100 kilo. Sa tagal naming paglangoy, ang iba'y marami. Ang iba naman ay watak-watak. Ngunit sa pwestong ito,
Malalaking taklubo pala ang makikita dito. Nakakamangha. Talagang naipreserve ng maayos itong mga taklubo. Matapos ang aming paninisid sa isang bugtong na bato, kami sasakay ng bangka papunta sa isa na namang bato. Dito susubukan ulit naming bumaba upang tingnan ang ilalim ng batong ito. Ito ang pinakamalaking bugtong dito. Na bato. Sa ano lugar to, sir? Rick? Manggal. Manggal. Peace Sanctuary. Ito rin na Don Pedro. Don Pedro. May kalayuan ito, tinatawag nilang Mangkal, isang lugar na may malalaking bato. Mula sa Palaypay Fish Sanctuary ay humigit 1 kilometro ang layo mula Palaypay papuntang isang fish sanctuary sa Manggal sa Barangay Don Pedro o mas kilala dati bilang Barangay Kagulong. Mangkal, isang lugar na may malalaking bato. Ito lamang yan sa Barangay Don Pedro. Kilala din itong Mangkal na may fish sanctuary at marine ecosystems sa dagat ng Mansalay, Oriental Mindoro. Sabi nga nila, mas malakas ang current ng tubig dito at mas malakas minsan ang hampas ng alon. Tila isang maliit na isla tingnan, ngunit ang ganitong bato ay parte ng maliliit na isla na madalas niyong makita sa mga pulo. Dahil na-lowbat na ang aming underwater camera, hindi na namin na-videohan ang ilalim ng batong ito. Mas malalim ito kumpara sa naunang bugtong na bato. Matapos ang aming paghahanap ng mga giant clam, kami ay babalik sa bantay dagat upang magtanong ng karagdagang impormasyon sa lokasyon ng mga taklubo. Okay guys, at nandito po tayo ngayon sa Fish Sanctuary ng Oriental Mindoro ng Mansalay na ang ating butihing mayor Ferdinand Totoy Maliwanag. Okay guys, kaya dito tayo ngayon sa bantay dagat na kami po ay pumunta upang maglagbok. Una kasi ang protocol o sistema, dadaan muna sa kanila sapagkat sila po ang nangangalaga ng karagatan dito sa baybayin ng Mansalay. Okay guys, ito po si Sir Arnolfo Tamboon. Sir, gaano ka katagal na nagbabantay dito sa Fish Sanctuary sa Palaypay? Bali matagal na po sir, mga 10 years na po mahigit. 10 years. Opo. Sa 10 years na ikaw nagbabantay, ano-ano naman dito ang inyong mga nahuhulid na mga illegal na dapat sana to preserve and protect ang ating natural resources? Kung minsan marami na rin po yung nahihuli na dito naglalambat, na mamana, kung gabi. Ayun. Ano-ano naman dito ang nakapreserve at ano pa ang mga likas na yaman na hindi nakikita sa taas? Ngayon, atin titingnan upang masaksihan kung gaano kayaman sa ilalim. Opo sir, dyan po yung ano natin, yung mga giant clam. Na ilang taon na ang giant clam tayo, sir? Na nasa ilalim na inyong binabantay at preserve. Matagal na yan sa sir, nung nadistino ako dito 10 years ago, ay maliliit pa yan nakaraan nung unang pasok ko dito. Ngayon sir, may malaki na mga yan. Ilang kilo ang bigat ng taklubo kung tawagin dito sa atin ay manlot? Tama ba sir? Sir, manlot. Okay. Ilang kilo naman ang manlot? Kaya bang buhatin? Yung nakaraan sir, yung nakita nila dyan ay hindi yata kayanin ng isang tao. Pinagbuhat mo ba kaya sir, sir? Hindi po, yung diver po ang pwede lang makialam doon. Correct. Kasi ito ibang binubuhat. Okay. Salamat. Ngayon naman, ating matanongin si Sir Benacer. Anong apelyido mo, sir? Montesa. Okay. Si Sir Benacer Montisa. Sir, ilan taon ka nagbabantay dito? Nakatubang mo naman si Sir
Bali, mo? actually, sir, ay ako'y nasa 7 taon na ako dito. 7 taon na nagbabantay. Nagbabantay ka sa 7 taon naman, ano naman ang na-encounter mo na mga kapag ikay nag-rubing o nag-ronda dito sa Peace Sanctuary ng Palaypay? Ay bali, sir, ang mula nang ako'y napa-destino dito sa Palaypay Sanctuary, ay marami pa ako na-encounter dito. Tulad ng mga intruders na naninihi, yung mga naglalambat, namamana, yun ay kung minsan inapabisuhan na namin na wag nang ulitin. Bilang isang bantay dagat at obligasyon niyo na protektahan ang likas na yaman dito sa Peace Sanctuary ng Palaypay upang makita at masaksiyan balang araw. Tama ba, sir? Yes, sir. Para makatikim sila ng mga isda pa rin. Correct. Sa'yo, sir? Tama yun, sir, tama yun, na dapat ay protektahan para sa ating mga susunod na henerasyon. Okay, guys, salamat, sir. Sige, sir. Thank you. Salamat, sir. Salamat. Tara na sumabay sa sityo Palaypay sa parang ibigang mundo. Dala na namin ang pangkasakay hanggang dulo. Handa na ang tropa sa pag-arangkada, ngunit bawal pala doon pumarada sa ilalim ng dagat. Hanap namin ay taklubo, ang yamang dagat na bawal isturbo. Kayamanan ng kalikasan sadyang kahanga-hanga. Pagmasdan dito lang sa Mindoro, yung matakpuan. Malinaw ang tubig, parang salamin sa kalangitan. Bawat langis sa ilalim, tanawang nagagandahang oras na parang salamin sa aming paninisip. Mga taklubo ang aming nasisilayan, wala pang tingkupas kahit pinagpasan na ng panahon. Taklubo sa sityo Palaypay, kay gandang magsubaybay. Yaman ng kalikasan ating pahalagahan, kaya tara na't maglakbay kasama si Kaaga Bikers. Vlogs, mapadagat, manotravel, kasama nyo kami sa bawat adventures. Fishing, monovlogs, hindi ka namin uurungan kahit anong isla aking kapupuntahan. Mga lakbay ko'y maabot ka ng aking mga vlogs. Sa bawat pag-ikot, pagsakay, dalay, lakas at dasal. Tara na dito na sa Mindoro, lakbayin ang karagatan at kagubatan. Sa aking pagpunta dito, taklubong matagal lang narito. Kaysa masilayan at hawakan, hawak ang kamera sa pag-record. Kuhang-kuha ang mga resulta. Sa ilalim ng dagat, kitang-kita ang aming ligaya. Taklubo sa sityo Palaypay, kay gandang magsubaybay. Yaman ng kalikasan ating pahalagahan, kaya tara na't maglakbay kasama si Kaaga Bikers. Vlogs, mapadagat, mga travel, kasama nyo kami sa bawat adventures. Fishing, monovlogs, hindi ka namin uurungan kahit anong isla aking kapupuntahan. Mga lakbay ko'y mahamot ka ng aking mga vlogs. Umagang-umaga na kami umalis patungong dagat. Sa aming pagdating, mga magagandang kapaligiran ang aming natatanaw. Sakay ng pagkaabot tanaw hanggang dulo sa tulong ng kamera, hatong kitang-kita ang isla. Tara na't maglakbay dito sa Mindoro, ating patuti ng lalim ng karagatan. Masilayan lang ang mga coral reefs at mga taklubo. Taklubo sa sityo Palaypay, kay gandang magsubaybay. Yaman ng kalikasan ating pahalagahan, kaya tara na't maglakbay kasama si Kaaga Bikers. Vlogs, mapadagat, manotravel, kasama nyo kami sa bawat adventures. Fishing, monovlogs, hindi ka namin uurungan kahit anong isla aking kapupuntahan. Mga lakbay ko'y maabot ka ng aking mga vlogs. Sa sityo Palaypay, kami babalik. Taklubong yaman, tanging aalagaan. Kaaga Bikers Vlogs, kwento ng aming mga adventures. Pagmamahal sa kalikasan, sa puso ng kapatid. Sa sityo Palaypay, kami babalik. Taklubong yaman, laging aalagaan. Kaaga Bikers Vlogs, kwento ng aming mga adventures. Pagmamahal sa kalikasan, sa puso'y nakapagkit.